noche sa inyong lahat, mga unbearable subscribers. Nagpapasalamat po ang inyong lingkod dahil sa patuloy niyo pong pagdangkilik dito sa aming munting channel sa YouTube. Thank you very much, especially now ang episode natin ay tungkol sa Don Bell pa rin. Dahil nga naman sa pagsisimula ng linlang na nagsimula noong January 20, sa Monday 22, ay talaga namang nabago na naman yung time slot nila. Oo, sa napapanood natin sa Netflix, pero ngayon sa Kapamilya Channel, iniurong. At may mga reaction tayong narinig dahil sinasabi nila na kesyo hindi masyadong nagkiklik, nagre-rate yung teleserye, na kesyo ang tambalang Marisa Racal at saka Anthony Jennings na yung mas nagdadala ng programa, etc. Ang daming mga ganung hanas. Kaya di umano, parang iniurong ito ng oras dahil nag-end na nga po sa Kapamilya Channel ang senior high na pinagbibidahan nga nina Andrea Brillantes at marami pang ibang kasama niya. And this time, since ipapalabas na uli sa mainstream television ang sinasabi nilang TV version ng linlang, ito yung susunod doon sa Batang Quiapo. So sa ganung mga pangyayari, syempre may mga reaction na hindi tinatanggap na mabuti ng mga fans ng Don Bell or mga subscribers, kasi parang feeling nila ano ba ito, labanan ba ito ng mga seniority dahil basta mas kumita ang linlang. Kasi sa mga nakapanood na po nito sa Prime Video, tinangkilik po talaga ito ng mga manonood. At dito nga nagsimula yung tambalan ni na Paul Avellino at saka ni Kim Chiu, na dahil sa tagumpay nito na nakuha sa Prime Video ay magkakaroon po ito ng panibagong proyekto itong dalawang ito, at nagsushoot pa po sila nito ngang What's Wrong with Secretary Kim, na naging controversial din ng mga unang panahon bago pa nagsimula, kasi ito palang proyektong What's Wrong with Secretary Kim ay supposedly ito yung proyektong maglulunsad sa pagiging aktor ni Jake Ejercito. Kaya lamang may mga naglabasang chika or chismis na di umano nakiusap itong si Kim Chiu na si Paul Avellino na lang daw yung gawing katambal niya, for the simple reason na nag-click nga sila doon sa linlang. At kung inyo pong mamarapatin, ang linlang din po ay kung nakasama din doon si Jake, at bigla na nga lang nawala yung kanyang karakter na isang akla, isang Badengski na napakahusay na nagampanan ng gwapong-gwapong anak nila Arnie Enriquez at saka ni dating presidenting Joseph Estrada. So anyway, going back to Don Bell, dahil nga sa pagpasok ng linlang sa mainstream television, at sinasabi nila, pinaplug nila na ito yung TV version, at sinasabing 40% pa lang pala ang napanood ng mga tao doon sa Prime Video. Parang feeling namin dito sa Unbettable Channel ay yes, parang feeling namin ay nagkakalokohan, kasi di ba pinagkakitaan na nila sa Prime Video, pinalabas na, dami nang nag-subscribe. And in fact, nagtitrending siya gabi-gabi nung mga time na yon. This was mga October, November something last year, na pinag-uusapan siya. At dito nga pinansin ang husay ni Kim Chiu sa pagganap, lalo na yung husay ni na Heaven Paralejo, ni Kayla Estrada, JM De Guzman, Maricel Soriano, Ruby Ruiz, and pati nga yung si Angie na nag-viral din, kasi siya naman, kung anong husay naman ng mga kasama niya, siya naman sinasabing bano niya sa pag-arte. Katambal niya dung nilununsad yung love team naman nila ni Case something, na nanalo sa isang singing contest. And then ito na ngang tambalan ni Paolo at saka ni Kim, na talaga namang ang daming shippers, ang daming nagsasabing ganito, ganyan, but for promotional purposes, o yon, para sa pagpo-promote ng mga teleserye nila, ang daming naglabas sa mga chismis, kasi nga sa tunay na buhay may kanya-kanya pa silang karelasyon that time. Ito ngang si Kim ay karelasyon pa niya that time si Sian, habang si Paolo ay napabalitang parang nag-cool off with Janine Gutierrez, and eventually nagkabalikan sila. Tapos may mga show na ginawa sa Italy, at naipalabas na nga yung linlang. At kami dito sinabi namin na nakakaloko, kasi ang dami-dami mga elemento ng kwento na talagang siguro for the sake na mapagkasya nila yung kontrata nila,
dun sa Prime Video, talagang nag-suffer yung kwento na kami natapos namin. Talagang sinabi namin walang kwenta. But this time, pinapangako nitong mga bumubuo ng produksyon na nina Direk FM Reyes at iba pang mga nasa likod ng linlang na ang remaining 60% ay mapapanood. Hindi namin alam yan, hindi namin anong tawag dito, hindi namin gustong bigyan ng opinion yan kasi again, nasa gitna sila ng promotion. Siyempre, nagre-recruit sila ng mga gustong mag-subscribe at manood uli ng kanilang palabas sa television. And kayo na, again, ibibigay ko po sa inyo ang pag-uusga kasi nga, base naman sa napanood na namin ang simula at tapos na ang ganda nung simula, pero towards the middle at hanggang end, talaga mukha na talaga siyang kaengot-engot, katanga-tangang mga kwento. Kayo na po ang bahalang manood niya kasi sinasabi naman nila na 40% lang daw yung napanood namin. Ang feeling tuloy namin, niloko ba kami? Kasi pinag-subscribe lang kami, ganyan-ganyan. Noong mga time na wala silang makuhang mga tamang time slot or magandang time slot, kaya nila inilagay sa Prime Video para pagkakitaan. And this time, gusto na naman pagkakitaan by putting it sa main television, yung Kapamilya Channel na napapanood din doon sa mga sub channels kasi nga 'di ba walang franchise naman, so napapanood sa TV5 o kung saan pa man para lalong paingayin. So kayo na po yung bahala kasi baka na naman sabihin na namang iba diyan na bitter tayo, nagninega-nega tayo. Hindi po, kasi sinasabi lang namin na totoo kasi bilang kami nanonood din at kapamilya, talagang nagbayad kami, tinutukan namin gabi-gabi yun nung pinalabas yun sa Prime Video at sinabi nga na po namin na tsaka talaga. Pero sinasabi nga nila kaya naging tsaka kasi nga may mga inedit out ng mga portions, may mga bahagi ng teleserye na pinagkasya lang sa kung ano yung pagkasundo ang kontrata na which nagbigay sa amin ngayon ng mga pagtatanong na meron palang ganun kayong usapan. So para kayo nanluloko ng mga tao kasi paano na lang pala kung hindi kayo nakakuha ng time slot yan sa Kapamilya Channel, so mananatili na lang palang ganun sa isipan namin na katsaka at kapangit yung teleserye nyo na sinasabi ninyo nga na 40% pa lang. Yun na yun, di ba? Nakakaadwa, nakakahilo kasi yung mga klase ng ganun promotion. And this time, yung Don Bell na series ang parang masasagasaan gawa ng mauuro nga itong oras na ito at ang nabakanting oras ng senior high na nag-end last week ay siyang papalit itong Can't Buy Me Love na pinanonood naman po namin sa Netflix. And again, siguro nga may mga eksena or may mga bahagi ng kwento na masyadong hindi pang Netflix, kaya baka iba yung napapanood din nila sa mainstream television. At yun ang komento ng mga tao na kasi nung mag-umpisa yung Can't Buy Me Love, talagang umaarangkada siya, bulusok talaga ang ratings niya. Nag-number 1, nag-number 2, ilang weeks na nasa number 1, nasa number 2, tapos bigla na lang nito mga bandang huli na medyo nawawala na siya sa top, either nasa number 8, number 9, mga gano'n na lang siya. Hindi ko lang sure kung hanggang kailan pa ito matatapos para sa takbo ng kwento kasi ngayon na medyo nakakahilo-hilo na rin. May mga ganun kasi minsan kahit siguro gaano kaganda yung storyline, kahit siguro gaano ka busisi ang ginagawang produksyon ng mga nasa likod nitong mga ganitong teleserye, but since minamarket nila ito at inalagay ito sa mga iba-ibang platform kagaya nga ng Prime Video, ng Netflix at iba pa, nagsasuffer din talaga yung storytelling, yung pagkukwento. Kaya may mga namimiss tayong mga eksena siguro na importante doon sa mga sa pagpapatuloy ng kwento dahil nga po yun ang nasa kontrata at may mga ganun talaga. Well, kung itong pinag-uusapan natin na series ng Kapamilya Channel ay tatangkilikin pa rin kasi ang dami naman talaga mga kapamilya all over the world. Yun nga lang, bakit hindi kasi nasasagot minsan ng mga nasa produksyon at ng mga nagmamarket mismo nitong mga series na hindi na bobo ang mga tao ngayon. Ang dali-dali na nilang, alam mo yon, makapanood nila o makita nila yung mga eksena. Alam na nila agad na
ito may patutunguhan ito papunta sa basura ang kwento nito, ito pinapatronize nito ang mga killers, ang mga cheaters, ang mga kabet, ang mga ganito, ganyan. Tas at the end of the kwento, wala naman palang nangyayaring saysay o malaman lang redemption kasi ganun dapat ang nagkukwento kasi tayo ngayon sa digital world natin ngayon, nagmimistulan na tayong yung reflection na sinasabi natin, kung ano yung mga napapanood natin, nangyayari, ginagawa na rin sa tunay na buhay. And ang malaking porsyento nun, malaking bahagdan nun, yung sobrang pag-idolize nito mga nanonood sa mga ganitong klaseng panoorin, to the point na sila mismo hindi nila na naka-question yung kanilang obligasyong moral, obligasyon politikal, obligasyong ekonomikal, mga ganong klaseng obligasyon na para dapat sa kabuuan, mas marami dapat ang napapasaya o napaglilingkuran, kumbaga, 'di ba? So, hamon namin. Ako nalungkot ako nang mabalitaan ko na naiurong na move ang pero alam ko syempre issue yan ng ng network o hindi nga network kasi wala na nga franchise, di bakit pa network, charot. Issue yan ng channel kasi 'di ba? Negosyo yan para sa kanila. And alam nyo naman ang ABS-CBN Kapamilya Channel talagang siguro sa pagpupursige nila na panatiliin yung pagsiging number 1 nila kuno sa mga bagay-bagay, teleserye man yun talagang pinapalabas nila kahit pa yung mga lumang mga projects na nila. In fact nabalitaan nga natin na kahit yung mga naging primetime series nila kagaya ng Darna, Dirty Linen, ano pa ba, ay ibabalik nila na naman sa hapon kasi nag-end na naman yung mga panghapon na naman nilang series. So, again, ang paghuhusga po ay nasa inyo. Kami po tinatalakay namin dito sa anyong, alam nyo yon na sana na ipapaliwanag sa madlang people, especially sa mga loyal supporters at mga nagbabayad sa mga platform nila na, diba, yung kwento ng mga series ay maayos naman din sana at yung kwento ng mga series ay may napupuntahan naman din kaayusan. Naku, ano nang pinagsasabi ko dito. But anyway, yun lang, nag-wish pa rin kami ng maayos, ng well, especially sa kina Donnie at kina Belle na kamakailan lang ay nakita namin sa bonggang premiere ng GG or Good Game. Ito yung kauna-unahang pelikulang produce ng pamilya ni Donnie Pangilinan. Panoorin pa rin po ninyo at palabas pa ito sa mga sinihan. And of course, yun nga, sa Can't Buy Me Love, na isang tabi natin yung mga away-away ng mga fandoms at mga fans na yan na kesyo sinasabing mas magaling at mas nakakatawa sina Marie, sina Anthony. Kasi kumbaga ano lang yan nagkataon lang na nagkatagpo dun sa takbo ng kwento, nag-click talaga. But ang binibenta naman talaga dun po yung tandem ni Donnie at saka ni Belle. Ngayon, kung sakali man nag-click itong tandem ni Maris at saka ni Anthony, it's a good thing kasi 'di ba, at least nakadiscover yung series ng mga ganitong klaseng tambalan. But nevertheless, sinasabi po natin dito sa ating Unbettable Channel, patuloy pa rin po kami sumusuporta sa Can't Buy Me Love kasi nga ito po yung kauna-unahang teleserye talaga na talagang after pandemic ay makikita natin na nagbunga rin naman ng maganda ang tambalang Don Bell or Donnie Pangilinan and Belle Mariano. And on that note, pansamantala po kami magbababay dahil sa mga susunod po pag-uusapan pa namin ang ibang mga aspeto na mga kung paanong ginagawa at pinaiikot-ikot ang mga time slot para masabi nilang andyan pa rin ang magagandang panoorin at talagang hindi nawawala ang kompetisyon kasi may GMA7 pa rin po na naglalagay din naman ng magagandang programa nila sa mga oras na yun. Kaya kumbaga nagtatapatan, nasa inyo po ang paghuhusga kung saan po kayo maliligayahan, kung alin yung papanoorin nyo at kung saan at the end of the day sasabihin niyo hindi ako nagsisisi kasi nga napasaya naman ako at maayos naman ang aking pinanood. Ambet Nabos po ang inyong lingkod dito lamang sa Unbearable Channel. Nagpapasalamat!